Nanawagan si Senadora Grace Poe sa mga tumatakbong kandidato ngayong halalan 2025 na gawing pangunahing advokasya ang laban kontra malnutrisyon at pagkabansot ng mga bata. Giit ng Senadora, ang kinabukasan ng bansa ay nakaangla sa kalusugan ng kabataan. Si Troy Gomez magbabalita. Ayon kay Poe, dahil sa Republic Act 11037 o Masustansyang Pagkain para sa Batang Pilipino Act na siya ang may akda, naging posible ang mga feeding program para labanan ang kagutuman at kakulangan sa nutrisyon ng mga bata. Sa ilalim ng school-based feeding program ng DepEd, mahigit 16 na milyong estudyante ang nabigyan ng pagkain at 12 milyon ng sariwang gatas mula sa 2018 hanggang 2024. Sa kasalukuyang school year, higit 2.2 milyong bata pa rin ang benepisyaryo. Sa 2025 national budget na inisponsoran ni Poe, 11.7 billion pesos ang inilaang pondo para sa feeding program, mas mataas ng halos 66 milyong piso mula noong nakarang taon. Sa ilalim naman ng supplementary feeding program ng DSWD, halos 10 milyong bata ang napakain mula 2020 hanggang 2024. Malaking pagbaba rin ang naitala sa bilang ng severely underweight na mga bata. Mula 170,000 ay bumaba sa mahigit 42,000 na lamang. Malinaw ang mensahe ni Senadora Poe, hindi dapat maging kampante sa laban kontra malnutrisyon. Kailangan pa rin ng mga lider na magpapatuloy sa mga nasimulan. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Troy Gomez nag-uulat, SMNI News.